ano bang meron talaga sa Iglesia ni Cristo? I'd like to learn it. I'd like to study the legacy, the heritage. I'd like to know more about it. Yun nga po yung kinatuwa ko eh. Lahat po ng itinuturo ay base lamang po sa Biblia. Siguro kilala ninyo mga kapatid, no? May mga artista na napapaniwala talaga sa Iglesia ni Cristo 1914 na ang kala nila ay ito'y iglesyang sa Panginoon mismo. Bakit? Dahil sa mga taktika nila, nagamit ang mga aklat Katoliko kung saan ang mga Katolikong aklat ay pinagchap-chap, ginagamit para batayan na Katoliko daw umanong aklat nagpatunay na sila ang tunay na iglesia. Halimbawa ito. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ito, Father Smith Instructs Jackson. Pinatunayan daw sa aklat na ito na yung siktang tatag ni Felix Manalo ay dapat aniban ng tao upang ang tao ay maligtas. Maniwala kaya kayo? At hindi lang yan. Ito pa na aklat ang ginagamit nila. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Itong aklat na ito, Religion, Doctrine, and Practice. At alam nyo ba, pag sasagutin natin ang kanilang lumanang taktika, pero nagiging epektibo sa mga inosente, abay, magkunwaring parang sila ang tinutulugsa at inuusig. Samot-saring issue ang ibinabangon at iniuugnay ng mga kritiko sa Iglesia ni Cristo. Kung ano-anong kasinungalingan, samot-saring pagbibintang at paratang ang ipinupukol ng ibang tao laban sa amin na mga kaanib sa Iglesia. Pero ang totoo mga kapatid, mula pang noong panahong na itatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo, grabe na ang banat nito. Bakit? Di ba, kahit si Felix Manalo sinabing ang Iglesia Katolika daw ay sa demonyo. At ito ang ating tatalakayin at sasagutin sa pagkakataong ito. Samahan niyo. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat ating mga suking taga-subaybay na pumasok ngayon at acknowledge natin ang mga suking taga-subaybay natin, sila si Papa Enoch, si daw siya, si Alberto Viloso, hello, salamat sa inyong pagsubaybay, si Bong Pinlac, si Papa Enoch, likes agad, mga kapatid watching from Davao, si Serik, si kapatid na Angel Amoma, hello, good afternoon Bro Win, at sa lahat ng mga taga-subaybay, God bless us all, si Serik, maayong mabiyayang araw mga kapatid. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. At una, di natin layunin na
saktan ang damdamin sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Si Willie Castro, hello Bro Windel, good PM sa lahat ng mga nanonood sa inyo. From Jean Lim, Orion, Bataan. At dapat alam ninyo din ito mga kapatid, ang taktika nila dahil nagiging epektibo din ito sa mga inosente. Si Bernardo Butel dyan sa Kidapawan City. So, tatalakayin natin bakit sinabi nitong isang, kilala siguro ninyo itong artista na ito, na nagsusuri at doon siya sa iglesia ni Kristong tatag kay ni Felix Manalo. Ayon sa kanya, dahil napaka-biblical daw ang aral ng iglesia ni Kristo. Alam naman natin na bawat doktrina ng Iglesia ni Kristong kay Manalo, merong katumbas na salin ng Biblia. At may mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila at yun ang dahilan kung bakit daming nadala sa sikta na itinatag ni Felix Manalo. Kung ating sasagutin sila, ang palusot ng mga kaanib dito, lalo na sa ibang mga vloggers, inuusig sila. Pero alam nyo, matagal nang inuusig ang simbahang Katoliko nitong siktang ito gamit ang pagchap-chap sa mga aklat Katoliko. Kaya isa-isahin po natin. Si Rachel dyan sa Dubai, kumusta kayo? Si Jimelyn Aurea dyan sa Mandaluyong City. At inanyayahan natin ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Bilang suporta din sa ating channel, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan sa mga bago pa lang na mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. I-share ninyo sa mga kapwa Katoliko dahil ito talaga ang common na ginagamit na taktika sa pangangaral at pandoktrina ng mga INC at dapat alam ninyo ito. Si Nestor Bernales dyan sa Bohol. Hello po kapatid. Kaya pakinggan natin itong pahayag kung bakit naging kaanib siya sa iglesia ni Kristo na kay Felix Manalo. Dahil nagsuri daw siya, sinusuri niya ang aral ng Iglesia ni Kristo at napatunayan niya na ang Iglesia ni Kristo ay Biblia talaga ang ginagamit. Kahit naman yung mga sikta na tatag lang nila ni Eliseo Soriano, Biblia din. Pero yun ba ang batayan upang magiging tunay na? Kaya palaliman natin ang research. Si kapatid na Estrelleta Relos dyan sa Naik, Cavite. Si kapatid na Rick, ang Iglesia ni Kristo, pero hindi si Kristo ang nagtatag dito sa Pilipinas. Si Mary Postanis dyan sa Pasig. Si Juni Marinay. So, dapat huwag saklawan ng INC ang batas Duterte. Buto nila, alam naman nila na lumabag sa batas si Duterte. So, yun ang reaksyon niya. Okay. Pakinggan muna natin mga kapatid itong pahayag sa interview nila kung bakit umanib sa INC. Ito. Samut-saring issue ang ibinabangon. Sandali muna. No? Etong, saan ba yun? Ito pala. Di po ako pinilit. Wala pong lumapit sa akin or wala pong nag-udyok. Ako po'y kusang lumapit. Ako po'y kusang nagtanong, ano bang
Meron talaga sa Iglesia ni Cristo. Oh, so siya ang kusang nagtanong, hindi siya nilapitan dahil ito talaga ang realidad din sa ating panahon. Ano? Halimbawa kung ikikatoliko, mga kapatid sa mga nagsubaybay ngayon, kayo sa inyong bahay, meron bang isinagawang panalangin kasama ang buong pamilya? So, dapat ang panalangin magsimula sa loob ng bahay dahil sa doktrina ng simbahang Katoliko, ang pamilya ay tinatawag na domestic church. Pagkatapos, meron bang isinagawang katikismo sa mga anak sa loob ng bahay? Ito kadalasan kong tanong sa mga kapwa Katoliko na karamihan nakalimutan na nila ang kanilang tungkulin sa pagtuturo ng mga kabataan sa loob mismo ng pamilya. At kung di ito nagawa ng mga magulang, merong vacuum na mangyayari sa tunay na iglesyang miyembro. May vacuum na mangyari. Ano yan? Yung kakulangan sa pagpangaral sa aral ng simbahang Katoliko, yung kakulangan sa panalangin, mga kapatid, no? Yan. Hahanapin yan ng mga miyembro ng pamilya. Asan? Tulad nito, hinahanap doon sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. I'd like to learn it. I'd like to study the legacy, the heritage. I'd like to know more about it. Yun nga po yung kinatuwa ko lahat po ng itinuturo ay base lamang po sa Biblia. So, lahat na itinuturo base lang po sa Biblia. Doon, yun talaga ang kanilang paniniwala na lahat na turo base sa Biblia. Pero, halimbawa, yung opisyal na turo nilang kinopya din ni Felix Manalo sa ibang sekta, natalikod ang unang iglesia. Yung turo nila na may naganap na apostasya sa tunay na iglesia. Wala naman yan sa Biblia. Pero itinuturo nila yan. No? Si Felix Manalo, anghel. Wala naman na yan sa Biblia. No? Pero itinuturo nila yan. No? So, yan gumagamit talaga sila ng Biblia. Pero, mga kapatid, tulad sa ibang sekta, na gumagamit din sa Biblia, pero kung ating pag-aralan mismo ang kanilang sikta, malinaw na ito'y tatag lamang ng tao dahil kung sisilipin natin ang Securities and Exchange Commission na narehistro, kay kapatid na Gina Ruales dyan sa Dubai. No? Malinaw ang sinabi sa kanilang rehistro, Los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization, isa na si Felix Manalo. Tuloy natin. Pagsapit ng 108th anniversary. So 108. Bakit 108 pa na anniversary? Dahil natatag sila sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. 1914 Punta Santa Ana, Manila. Kaya sa interviewing ito, 108th anniversaryo pa sila. Pero ang tunay na iglesia na sinabi ayon mismo sa aklat na ang pamagat The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287, malinaw ang sinabi. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ang tunay na iglesia ni Cristo, ano daw? Almost 2,000 years ago. Kaya, kung umanib ka sa sekta na 108 lang ang anibersaryo o ilang taon lang ang anibersaryo, dapat mag-isip-isip ka na, sino nga ba talaga ang nagtatag nito? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ng Iglesia ni Cristo, I am more than ever excited and truly honored and privileged and even more inspired to come up with a beautiful message globally to tell everybody what a great celebration and a great thing it is to be a part of Iglesia ni Cristo.
So 108 ang sa interview niya na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. CEO sa National Convention, bro. Oh yes, Ka Bornok ng Fakbusters. Huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe sa kay Ka Bornok, no? Na channel maganda na meron yung tinatalakay siya kaugnay sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo na nahuli ba yon? So kita-kita tayo, bro, Ka Bornok, sa National Convention. Ilang tulog na lang, ha? National Convention na. Okay. Ano ba ang kanilang ginagamit na aklat? Alam nyo ba? Anong aklat ang kanilang ginagamit? Para patunayan na kahit umano otoridad ng simbahang Katoliko'y nagpapatunay na ang inaniban nila ay siyang dapat aniban ng tao para ang tao ay maligtas. Itong aklat na ito, mga kapatid. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin. So, kailangan umano, dito, ginamit nila ang aklat Katoliko at sa mga inosente, nagiging epektibo ito. Bakit? Dahil sa isipan ng mga inosenteng kahit Katoliko, nga ano, bakit kaya isinulat ng paring Katoliko na ang tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo? Ayan. Si Dennis Andrade, good PM po. Si Genciano Pilayo, yung iba po kasi anib lang ng anib, hindi naman naghahanap ng katotohanan. Tama. Basta lang umanib na di nila alam kung iyon bang kanilang niyakap ay tunay ba na sikta. Imagine mga kapatid, kung meron talaga kayong common sense, isipin nyo, aklat Katoliko, pagkatapos pinatunayan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo dahil lang may nabasa, pero pinutol pala. May nabasa na Iglesia ni Cristo. Ito, itinagalog niya ang nakasulat sa naturang aklat, pero ating isa-isahin ito. Ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. So ito talaga na aklat, mga kapatid. Panahon pa ni Felix Manalo, ginagamit na nila ito. At nagiging epektibo dahil ang mga inosenteng Katoliko napaanib talaga sa akala nila, aklat Katoliko, pinatunayan na dapat tayo umanib sa Iglesia ni Cristo upang ang tao ay maligtas. Kaya sa mga debate, ang proposisyon talaga ng mga INC, pag may debate, patunayan ko na ang Iglesia ni Cristo ang tunay na Iglesyang tatag ni Cristo at siya ang ililigtas. Yan. Isa na ang aklat na ito na kanilang babasahin, mga kapatid. At sa cross-examination, isa sa mga taktika ng mga ministro, alam nyo, ito, dapat alam din ng mga CFD. Yon, isa sa kanilang taktika during cross-examination, sasabihin ng ministro, tinutulan mo ang paksa na ang tunay na iglesia ni Cristo na dapat ang tao'y aanib para siya ay maligtas. Tanong, pag mabasa ko sa aklat Katoliko na pinatunayan ng aklat Katoliko na ang iglesia ni Cristo ay dapat aniban ng tao upang siya ay maligtas, aamainin mo ba na talo ka sa debating ito? Yan ang kanilang taktika. Kaya dapat aware din ito.
no, sa mga CFD, huwag kayong haharap sa debate kundi niyo alam ang taktika ng mga INC minister. No? Mag-ingat kayo sa ganyan mga kapatid. Okay. Tuloy natin. Ang kanyang binasa. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Yan. Binasa nila ang aklat na ito, Father Smith instructs Jackson. Dahil may nabasang Iglesia ni Cristo. Una mga kapatid na tanong, na dapat ninyong itanong, dahil po ba nabasa ang Iglesia ni Cristo sa naturang aklat? Ibig po ba sabihin na ang Iglesia ni Cristo na inaniban ng ministro ni Felix Manalo ay ang tinutukoy sa aklat na ito? Hindi. Bakit? May pinuputol sila. Gusto ko ipakita sa inyo. Sa lumang aklat na ginagamit niya sa pahina 35. Pero sa isang version sa aklat na ito, nasa pahina 60-61 mga kapatid. At ito ang binasa niya, itinatagalog pansinin ninyo, ito ang sinalin niya sa Tagalog. Itong binasa niya. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Diyan lang ang binasa niya mga kapatid. Kaya, ulitin natin at ipakita natin, may karugtong pero iniwasan. Ito, ulitin natin. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito. Meron din akong isa na sa isang office mga kapatid sa ginamit niya, nasa 35-36. Pero dito, nasa pahina 60-61. Minsan gagamitin din nila ito sa live, minsan yan na version ang gagamitin nila. Ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Yan. Ipakita ko sa inyo ang binasa niya sa English na isinalin niya sa Tagalog para makita ninyo ano ang pinutol at pinagchap-chap ng ministro. Ito, pakinggan ninyo siya mga kapatid. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang
malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Ito. Mga kaibigan, pansinin po ninyo. Pansinin Sabi ninyo. ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamagitan ng 12 apostol. Ito. Dito lang ang kaniyang binasa, mga kapatid. No? Deliberately refuse to seek out the true church or knowing it. Refuse to join it cannot be saved. Napansin nyo ba? Merong deklarasyon yan sa Lumen Gentium number 14 sa Vatican Council. Yun ang binasa. Pero may iniwasan. Said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. This sacred synod turns its attention first to the Catholic faithful. Yan, iniwasan nila. For Christ made present to us in His body, which is the church, is the mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. Yan. Napansin ninyo, mga kapatid, ang aklat na ginamit at binasa nila, paano nila pinagputol-putol. At nagiging epektibo talaga ang paraan na ginawa nila. Bakit? Dahil daming mga naniniwala, nga pala, Aklat Katoliko nagpatunay na ang Iglesia ni Kristong inaniban, walang iba, kundi ang Iglesia ni Kristo na dapat tayo maligtas. Hindi pala Katoliko. Una, ang dapat itanong, dahil po ba merong tinatawag na marks of the true church, one holy Catholic Apostolic Roman Church, ang Church of Christ as descriptive, paglalarawan sa iglesia, tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba yan dinala ng ating Panginoon Jesucristo ng simbahan? Iniwanan ba yan ang pangalang Church of Christ? Hindi. Sa Catechism of the Catholic Church number 811, ito mabasa natin. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, Apostolic. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit sa mga aklat Katoliko mabasa natin ang Church of Christ na ginagamit at inaangkin kung sa titulo pa ito sa lupa, mga kapatid, abay, inagaw na. Nabasa lang sa aklat Katoliko na may Church of Christ, inaangkin na sila na. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, sa ganyang taktika. At matapos ito gamitin, kahit sa debate, ito'y gagamitin talaga nila. Para patunayan na ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo na kanilang inaniban ay Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano pa na aklat na gagamitin nila, mga kapatid? At ito'y nagiging epektibo dahil marami namang nadala ng mga inosente. Ito, mga kapatid, pakinggan natin. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Ito po, mga kapatid, na aklat. Ang sulat ni Father Francis Caselli. At ano daw? Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po.
Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po. Yan. Kaya malinaw po umano mga kapatid, batay sa Aklat Katoliko, na ang pinatunayan ay Iglesia ni Kristo. Pero, tingnan natin, ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat na ginagamit nila? No? Dahil, tuwing pag-uusapan kasi ang paksang tunay na iglesia, no? Ang mga aklat na ito ay gagamitin ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Kaya, kung pangalan na Iglesia ni Cristo na ibabato ng Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, kumpiyansang-kumpiyansa sila gamit ang mga aklat Katoliko na dinoktor, pinagchap-chap, pinagputol-putol, pinagtagpi-tagpi, at minali ang unawa at ang konteksto para lang patunayan na ang otoridad Katoliko'y nagpatunay na yung inaniban at tatag ni Felix Manalo ay iglesia daw tunay. At ayon pa sa mga ministro ni Felix Manalo, patapos gamitin nila itong aklat ni Father Francis Cassely na Religion, Doctrine and Practice, mga kapatid, sa kanilang propaganda, inaamin ng otoridad Katoliko, ng paring Katoliko na si Francis Cassely na ang tunay na iglesia, ang pangalan ay Iglesia ni Kristo. Hindi po Katoliko, mga kapatid. Ayan ang kanilang taktika, mga kapatid. At nagsisipi sila ng bahagi sa aklat na ito na obviously mali naman ang kanilang pag-unawa o pilit talagang minali. At ayon sa mga ministro, mga kapatid, na pinatunayan sa aklat umano na ito. Kaya sa mga programa nilang pagbubunyag, bunyag na bunyag, pero mali naman ang binubunyag, na sa aklat ni Father Francis Cassely, ang tunay daw na iglesia ay Iglesia ni Kristo. Tutulan ba niyo? Hindi. Hindi natin tutulan yan. Pero, hindi yan tumutukoy sa iglesyang tinatag ni Felix Manalo. Kaya, mga kapatid, daming nabiktima sa fake news, daming nabiktima sa mga ministro ni Felix Manalo na gumagamit sa aklat ni Father Francis Cassely na Religion, Doctrine and Practice, na ulitin ko, kung sa titulo pa ng lupa, mga kapatid, abay, inaagaw na. Ang nakasulat dito, English. Ano ang ginagamit nila sa pahina 442? Yun ang pahina na binasa ng ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Na pinatunayan, ulitin natin ito. Nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia ay Iglesia ni Kristo. At ang
Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia. O ito, binasa kasi nila mga kapatid. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Kaya sabi nila, di ba malinaw? Pinatunayan mismo ng otoridad Katoliko na ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ. At yung iba pang mga ministro, isasalin po natin sa wikang Tagalog para maunawaan ng ating mga kapatid. Ito po ang wikang Tagalog, mga kapatid. No? Ito ang babasahin ng mga ministro. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng isang iglesia? Oo. Mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa, panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinatawag na kasunod sa kanyang pangalan, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Yan. Kaya ano ang sabi ng mga ministro? Ibalik natin bago natin sasagutin, mga kapatid. Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko. Sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan, yung iglesyang itinayo ni Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayon din mula sa Biblia, na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa Kanya, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Yan ang ginagamit nila, mga kapatid. Ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Atin namang susuriin bawat teksto na pinagtagpi-tagpi sa mga propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo upang kayo na nagsubaybay at kung sakaling maimbita kayo, alam nyo na kung ano ang kanilang modus na ginawang ganito. No? Para di kayo madaya talaga. Unahin natin yung sinipi nila mula sa pahina 442 at sa 443. Na matatagpuan din natin sa pahina 329. Alam niyo ba, ano nakasulat diyan? Ito po ang nakasulat, mga mahal na kapatid. No? Pansinin ninyo. Did Jesus Christ establish His church? From all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after Him, the Christian Church or the Church of Christ. Yon. Dahil may mabasang Church of Christ sa aklat nito, gusto nilang ipalitaw na pinatunayan ng otoridad Katoliko na sila na ang tinutukoy ng otoridad Katoliko na si Father Francis Caselli. Mga kapatid, maliwanag na sa bahaging iyan at diyan mabasa natin, nagtatag daw ang ating Panginoong Hesukristo ng isang iglesia na
pinagpatunayan sa kasaysayan. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kasaysayan, pinatunayan ang tunay na iglesia. At kaya naman, lagi itong sinisipi ng mga ministro ni Felix Manalo dahil nakasulat daw sa bahaging ito ang salitang Church of Christ na ang tawag ay Iglesia ni Cristo sa Tagalog. So mula diyan mga kapatid, mula diyan, ginagamit na nila sa kanilang bagsak na unawa o pilit talagang binagsak nilang kanilang unawa para makadala sa mga inosente. Imagine, may nadala din silang inosente na aklat katoliko nagpatunay na ang kanilang inaniban ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, una, dapat ninyong malaman na yung binasa nila, tinatawag. Tinatawag sa pangalan. Tinatawag, ibig sabihin mga kapatid, descriptive. Yung Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa Biblia ay isang pantukoy o descriptive title sa itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, para mas maunawaan natin ang aklat na ginagamit ng mga ministro, ano ba ang sinasabi sa mas naunang bahagi sa aklat na ito? Lalo nagsisilipin natin ang pahina 328 sa aklat na ginagamit ng mga ministro. Ito po mga kapatid, ang ating mabasa, pahina 328. Ito, basahin ninyo. The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. See? Ang Iglesia ni Cristo na pinatunayan sa Aklat Katoliko na inagaw naman nila, hindi yung tatag ni Felix Manalo. Kita nyo po, sa pagsapala doon mga kapatid, hindi ang Iglesia ni Cristo tatag ni Mr. Felix Manalo sa 1914. Ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao upang siya'y maligtas. Dahil ang iglesia ni Kristong tinatalakay dito, kung ating ibalik sa pahina 329, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. At halatang pinawalang bahala ng mga ministro ni Felix Manalo ang konteksto. Kaya nga, ayaw nilang magbasa kayo ng mga aklat maliban lang sa mga kaanib sa Pasugo Magazine, kung saan nandun ang mga bahagi sa pinagchap-chap nila mga kapatid. Yung kinukot nila galing sa mga aklat Katoliko. At pinatunayan nila na galing mismo sa aklat Katoliko, sila daw ay pinatunayan ng otoridad Katoliko. See, imagine dyan. No? Kaya, ingat-ingat naman pag may time. Dapat talaga mag-research at i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko natin para ma-aware sila. No? Na ginagamit nila yung pinag-chap-chap nila, na pinatunayan nila na ang Aklat Katoliko umano nagpatunay na yung inaniban nila ay dapat aniban upang ang tao ay maligtas. Pero ang tanong mga kapatid, kung sisilipin natin ang kasaysayan, ang history, sino ba ang tunay na iglesia? Sino ba ang tunay na Iglesia ni Cristo?
Sa kanilang Pasugo Magazine, July-Agosto 1988, page 6, ito mabasa natin mga kapatid. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. See? Ano daw? The true Church of Christ is the Catholic Church. Ang tanong, mga kapatid, kung sinabing the true Church of Christ is the Catholic Church, alam ba yan ng mga ministro nila? Ha? Alam ba nila na sa pasimula, ang simbahang Katoliko ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo? Alam nila yan. Ha? Alam nila yan. At sinabi nila yan sa kanilang pangangaral na ang tunay na Iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Ang tanong, kahit ang mga ministro ni Felix Manalo, alam nila yan. Eto mga kapatid, pansinin ninyo ang sinabi ng ministro. Kaugnay sa simbahang Katoliko. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. See? Nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Sa pasimula, yan ay Iglesia ni Kristo. Kaya, sa mga kapatid natin na sumusubaybay ngayon, alin ang pipiliin ninyo? Yung nangungopia lamang? O yung tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit? Yung ginagamit nilang Roma 16:16. Kami po ang tinutukoy ayon sa nakasulat sa Roma 16:16. Ang tanong, ito ba'y tumutukoy talaga sa Iglesia ni Kristo na inaniban nila? Hindi. Nasa pasugo nila yan, Pasugo Magazine nila, mga kapatid. Tingnan niyo. Ano nakasulat? The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. So di pala tumutukoy sa kanila. Dahil yun pala'y tumutukoy sa unang iglesia na naitatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa first century, tanong, kung ang kanilang pasugo, ang batayan, sino po ba ang iglesyang maipabalik natin? Matututulan ba nila na ang Iglesia Katolika ay maibalik, may unbroken line of succession, balik sa mga apostoles at sa ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Nasa pasugo nila yan, mga kapatid. Ito po. Pasugo Magazine, Abril 1965, page 41 ni Sandoval. Cipriano Sandoval. So we don't question the claim of the Catholic apostologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. See? Could trace back its origin to the apostles. Kaya mahal na kapatid, ating sinagot lang itong mga ginamit nila na mga aklat Katoliko dahil matagal na itong paulit-ulit nilang paggamit sa mga programa nila sa kanilang Pasugo Magazine. At sabi ni Factbusters, grabe naman yung iglesia.
ah, mga pasugo magasin, nakalathala, pero pinagputol-putol nila. Itong mga aklat na ito, lumang aklat na ito ng mga Katolikong aklat. Pero, ginagamit nila ito. Bawat nag-aaral sa pagkaministro, dapat meron talagang kopya sa mga aklat na ito. Dahil nasa pandoktrina nila yan. At meron silang aklat ng mga referensya kung saan nakasulat talaga ang mga aklat Katoliko na ginagamit nila. At nagpapasalamat ako sa mga kapatid nating Katoliko na nagpadala ng suporta sa atin sa mga aklat na ito na hinahanap natin para magamit sa evangelization. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang mga kapatid, i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko para alam nila ang taktika ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Okay, makita ng iba, napakaganda ng simbahan, napakaganda ng disiplina, napakaganda ng kasuotan pag magsimba. Pero anong silbi sa magandang simbahan, magandang disiplina, magandang kasuotan, ngunit wala namang real presence of Christ na dapat tanggapin upang ang tao at ang kanyang kaluluwa ay mabuhay. John chapter 6 verse 54, walang iba kundi ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Na wala yan sa ibang mga sektang tatag lamang ng tao, kundi nasa tunay na iglesia na Kristo. At yun ang simbahang Katoliko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito ang iyong lingkod, Brad Windel Talipong.